Eto. Sir, baka pwede niyo po kaming konting i-refresh, ano? Can you expound sa amin itong 51 billion peso insertions umano ni Congressman Paulo Duterte? Sa isang hearing po sa House of Representatives noong September, kinonfirm ni yumaong Yusek Cabral na nagkaroon ng 51 billion pesos worth of insertions si Paulo Duterte from 2020 to 2022. So, maliwanag na yung statement na yan at na-validate na rin yan doon sa GAA o doon sa corresponding years na yon. Mga kababayan. Yan po yan. Ayan, Ngayon, sa mga bagong pasok po, palike and share tayo. Salamat po. itong aking statement kanina, in light of itong mga issues dito sa ICI, ito yung pinakamalaking halaga Correct. na involved sa corruption diyan sa infrastructure na yan. Di ba yun ang purpose nila ng kanilang creation? Is imbestigahan. Pero itong si Paulo Duterte, nung pinatawag nila sa hearing, hindi sumipot. Tapos gano'n na lang. Parang wala na. Parang quits na lang. So ano? Ayan Ayan mga kababayan. Sabi mismo ni Senator Sonny Trillanes, parang quits na lang. Ano yon? Diba? Hindi nila ginagawa yon. Kumbaga sinasabi niyo po na kung kayo nga kaya niyong gawin, bakit yung ICI na may mandato, ba't hindi nila gawin? So, should we expect you, Senator Sonny, to file charges against Paulo Duterte in the coming days kung matatapos niyo po itong sinasagawa ninyong personal na effort para mag-investigate? Yes, sa January natin ipa-file ito. So, pinapaspasan na namin to. Marami kasi ito eh. At ito, ang very clear dito, kinumpirma mismo ni Paulo Duterte na meron siyang at least 49 billion. Sinabi niya 49 billion daw ito, completed daw ito lahat. Ngayon, titignan natin. Alam nyo, itong DPWH, yung mga inspektor ng ICI, ang dami, pati PNP, AFP, wala man lang sumilip dun sa distrito ni Pulong Duterte. Yun yung mahiwaga dito. What do you Yun yung mahiwaga. Ito mga kababayan, kung i-analyze natin yung sinasabi ni Senator Sonny Trillanes, the Sentry, totoo naman napakamahiwaga. Diba? Kung iisipin nating mabuti, bakit nga naman ang distrito nitong ni Pulong Duterte ay hindi maimbestigahan? Ano bang meron dyan sa Davao? Ano bang meron sa Davao City na hindi nyo maimbestigahan at bakit parang takot na takot kayo? No? Kung sa bagay mga kababayan, alam naman natin, si Senator Sonny Trillanes lang naman ang hindi takot sa Duterte. Sa lahat na nag-imbestiga, si Senator Sonny Trillanes lang po ang katangi-tanging tao sa sa buong Pilipinas ang kumalaban at nag-imbestiga at nagpatupi sa buntot ng mga maalamat na Duterte. Diba? Bakit po maalamat? Dahil alam natin ang alamat ng mga anomalya at mga, diba, overpricing at mga insertion during Duterte administration. Tandaan po natin yan. Kaya sila tinawag na maalamat. Tuloy natin. What do you think is the reason behind that, Senator Trillanes? Is either takot or kakampi nila. Okay, nabanggit na Is either takot or kakampi nga naman nila. Di pumasok yung sinasabi nating baka takot. Kasi saan takot, mga kababayan? Takot ba na maubos ang pamilya? Takot ba na lumaban para sa bayan? Takot ba na kalabanin ng Duterte dahil alam nila na sila ay posibleng madawit?
Dahil remember mga kababayan, itong si Magalong, ito po ay Maka Duterte ito. Kaya nga po nag-resign kasi tinamaan. Di umano ay merong connection sa Diskaya. Kasi parang ang naiipit lamang dito mga kababayan, hindi ko maintindihan bakit parang naiipit lang dito ang Diskaya. Bakit si Bongo at sila Pulong Duterte na napakalaki ng insertion worth 51 billion hindi nga naman maimbestigahan. May hocus-pocus talaga nangyayari. 'Di ba? Kaya nararapat lang talaga para sa akin kalampagin itong 'di ba? Itong ICI, 'di ba? Dahil bakit po? Dahil lantaran na ito lantaran ng anomalya ito pero 'di ba? Kipit balikat pa rin ng ICI. Bulag-bulagan pa rin ang ICI. Parang alam mo yung hindi nila nakikita. Parang nananadya tong ICI na na iwasan, 'di ba? Ano po unang-una na, of course, si Yusek Cabral ang nag-expose itong 51 billion pesos. Now that she's dead, sa tingin niyo po ba ay hihina yung posibleng ebidensya na magtuturo dito kay Representative Duterte sa mga anomalyang binabanggit po ninyo? Hindi po kasi kinonfirm lang naman ni Yusek Cabral yung nasa Under oath. records na. Kasi nasa records naman Correct. na ito ang ni-request niya ni Pulong Duterte, total yan for the 3 years, 51 billion. At si Pulong na mismo ang nag-confirm 49 billion daw. Sige, pagbigyan na natin yung 2 billion na yon. Pero siya mismo nag-confirm na nag-insert siya ng 49 billion. Imagine niyo, ngayon nga, 1 billion, may kaso ka ng malaki, di ba? Itong mga nakulong. Less than 1 billion nga itong mga ito Itong isang 51 billion, itong ICI. Hindi man lang sinilip, di ba? Ilan yan naging investigador dyan? Si Magalong. At itong mga investigador na kung sino-sino, yung DPWH. Bakit di sila pumupunta doon? Correct. Di ba? Opo, ito po bang sinasabing mga rocknetting scam during the Duterte admin, sinisilip nyo rin ho ba ito at iniimbestigahan ninyo on your personal capacity? Yes, kaso inuuna ko tong 51 billion. Okay. At ang ang sa pagkakaalam ko ay na-file na yan sila ng kaso. At least yung ombudsman, hinahanap na yan. Tapos na-freeze na rin yung assets ni Eric Yap. And by the way, hindi lang si Eric Yap yan. Ang kapartner niya dyan sa mga anomalyang yan ay si Pulong. Kasi alam ng mga taga-kongreso na tao lang ni Pulong si Eric Yap na ginawang appropriations committee. Kaya yan ang sitwasyon dyan. So, partnership yan. Kumbaga, yan po ang kailangan nating patunayan, yung relationship between Pulong Duterte and Congressman Eric Yap. But as far as I know, and correct me if I'm wrong po, Senator Trillanes, ito po, nakapag-file na po kayo ng kaso against Senator Bongo and former President Digong Duterte in relation to the billions of pesos of projects that were awarded to the construction company po ng mga kaanak ni Senator Go. Is that correct? Yes. Okay. Na-file na natin. Kasi nga hindi gumagalaw itong ICI Ano na lang mismo. Ano na pong estado noon na Senator Sunny? I would like to believe na nagsisimula na yung fact-finding phase ng Office of the Ombudsman. Kasi matagal ko nang na-i-submit yan. Dapat Well, diyan naman sa sinabi ni Senator Sunny Trillanes, in fact, mga kababayan, 'di ba? Kumpleto naman siya ng ng resibo, kumpleto siya ng mga testigo, kumpleto siya ng mga documents, 'di ba? Na final sa the Ombudsman. Ngayon, mga kababayan, ang mapuputukan dito talaga ICI. Siyempre nga naman kung bakit si Senator Sunny Trillanes kaya niyang gawin, bakit ito sila Vince Dizon at si itong kulangot na si Magalong na padikit-dikit pa rin yan, 'di ba? Bakit hindi ma-file ng case? Ito ring mga nag-iimbestiga ng ICI. So,
Ang naiipit dito mga kababayan ng ating mahal na Pangulo sa totoo lang eh. Kasi ang lumalabas dito parang parang 'di ba? Ang nababash dito ng mga taong bayan eh si Pangulong Bongbong Marcos, which is hindi naman dapat, 'di ba? Kaya nga siya may tinalaga na ICI para po mag-iimbestiga, 'di ba? Kaso ang problema po dito sa ICI parang may pinoprotektahan ngayon. 'Di ba? Correct me if I'm wrong ganun din ba obserbasyon nyo? Kasi ganun ang obserbasyon ko. 'Di ba? Oh. Good afternoon, Mighty68. Ayan, good afternoon, Pinas watching from Netherlands. There is a good news for Duterte supporters, bad news for Marcos administration, also a private plane waiting at Netherlands International. Diyos ko naman, Mighty68. Pati ba naman dito magkakalat ka ng fake news? Di ba? Mighty 68, no? Kwento mo sa pagong. Doon ka magkwento sa mga DDS na madaling maniwala. Wag sa akin. Wag sa live ko. No? Dahil, nag-aaksaya ka ng laway dito. Utoy. Nag-aaksaya ka ng laway, Utoy. No? Walang ganyang balita, tanga. Mabubulok na si Digong sa dahik. Okay? Mabubulok na siya ron. Oo, kaya tigilan niyo yung mga private plane na yan. 'Di ba? Tarantaduhin mo yung kapwa mo DDS, no? Mighty 68. Tuloy natin. Pinapaspasan nila kasi ito napaka-obvious po na itong kaso ni Bongo. Biruin nyo, 7 billion pesos worth of projects ang inaward sa tatay at kapatid niya na maliwanag yan sa ating batas na bawal. Bawal magkaroon ng kontrata sa nasasakupan ng teritoryo. Siya, senador siya at special assistant to the president na buong Pilipinas yung sakop nila. Hindi pwede kang makakuha ng kontrata within 4th degree of consanguinity and affinity. Kaya kung ikaw ay senador, wala ka dapat kontraktor na kapatid at tatay. Ang advice mo sa kanila, kung sila ay may ganyang klaseng trabaho, doon sila sa private sector magtrabaho. Tama. Kasi merong Dapat talaga conflict. doon sa Ito, private sector. 200 contracts ang inaward. Ano ba bang kailangan natin pag-isipan dito? Ito yung mga dapat unang nakukulong. Pero, Correct. yun na nga mahiwaga eh. Di ba? Anong ginagawa nitong mga ito? Now, Senator Sunny, Kompleto nakuha na namin yan, itong list ng umano'y Kompleto na po ng file, okay, si Senator Sani Trillanes. Kompleto na ng mga matitibay na ebidensya, remember, from the very start pa lang. Kaya nakakapagtaka talaga, bakit itong sila Bongo, itong sila Pulong, sila Sara, 'di ba? Itong mga kulangot na ito, nasa labas pa rin. 'Di ba? At parang ang Diskaya lang ang ginigipit, 'di ba? Actually, ang Diskaya hindi naman maliit na isda eh. Malaki rin sila. Oo, malaki rin. Pating din 'yan. Pero yung mga balyena nga, 'di ba? Ang sabi nga yung mga balyena, yun yung kailangan makulong. Which is etong sila Pulong, 'di ba? DPWH leaks kung saan nakalista as a 2020 proponent sa DPWH budget proposal sa NEP, itong si Congressman Paulo Duterte. The total reached 764 million pesos, which is far from the 51 billion peso insertion allegations. What can you say about this po? Yan kasi yung sa NEP. At yung sinasabi natin dito, yung insertion sa GAB, sa General Appropriations Bill, yung sa House. Okay. Tapos eventually sa BICAM. May proseso po yan eh. Yung mga sinasabi nila ngayong DPWH leaks na yan, yan po yung sa National Expenditure Program. Okay. Requests. Makita nyo, Oo. anong taon po yan? 2020. Baka 2020. Biruin nyo, doon nagsimula. Pero nung nasa House na, lumobo ng bilyon-bilyon na yan. Kaya nga, pag tinotal mo, 2020 to 2022, doon sa distrito ni Pulong, maliwanag mo naman yun eh. Makukuha natin yan sa DPWH, saka sa DBM, kung magkano ang na-allocate na pondo ng gobyerno
sa distrito ni Pulong from 2020 to 2022, pag tinotal mo yan, 51 billion po. At kinumpirma na nga ni hindi lang ng dokumento, pati mismo si Yusek Cabral. At si Pulong mismo, umamin siya. 49 billion daw. Well, speaking of Yusek Cabral po, kasi syempre pinag-uusapan itong files na hawak ni Congressman Leandro Leviste. And I'm sure you are monitoring this. Ano ho ba ang masasabi nyo dito at ano ba ang silbi nitong listahan na ito? Yan nga po ang sinasabi ko. Yung listahan na yan, guide lang yan. Okay. Pero ang dami mo pang kailangan ng mga dokumento para makabuild ka ng kaso. Ang sinasabi ko, what we have now, yung na-file ko kay Bongo, kumpleto na yung dokumento, mga kontrata ng tatay niya na napirmahan ng tatay at kapatid niya, nung mayor si Duterte, siya yung executive assistant, nung presidente si Duterte, na siya yung special assistant to the president. Hanggang nung senador siya, maliwanag na po yun. Na-build na yung case. Ito, ano lang to, insinuation, chismis pa lang yung ginagawa ng big deal ng nito ni Congressman Libiste sa media. Kagat na kagat naman kayo. Ito buo na eh. Itong kay Pulong, buo na rin. 51 billion. Saan mo sisiksik yung 51 billion pesos sa isang distrito? Yun na lang common sense. Yun yung sinasabi natin, mga kababayan. Ganong katalino to si Sentry. Diba? Saan mo nga naman ilalagay yun? 51 billion na yun sa iisang distrito? Imagine that. Nasa Guinness Book of Record na yan. Nakauna-unahang kongresista sa balat ng lupa na nakatanggap ng 51 billion sa isang distrito lang. Kaya nakakapagtaka, mga kababayan, totoo itong sinasabi ni Senator Trillanes. It's a wake-up call ito para po makita natin ng husto kung saan patungo ang ICI. Kung tayo ba tinatarantado nitong mga hinayupak na to, or tayo ba ay inaano nito, no? Inuulol ba nito ang taong bayan? Pati ba si Pangulong Bongbong Marcos 'di ba, inaano nitong mga ito? Ginagawang tulongges? Wag naman, 'di ba? Oh. Kaya nga ang panawagan ng ibang ibang kababayan natin Pilipino ay palitan na itong ICI na ito. Yung mga nakaupo dito, parang nagtutulong gesan nga lang daw. Kasi imagine niyo, ayan sinabi na ni Senator Sonny Trillanes, itong kay Bongo ay puno ng ebidensya, finish na, ifa-file na lang. Bakit parang iniiwasan? Bakit parang pikit mata ang ICI, 'di ba? Sa ganitong senaryo. Alam naman natin, mga kababayan, kung ikaw, 'di ba, talagang labang ka sa tiwali, no? Dapat ito ang una mong imbestigahan, 'di ba? Dahil ito hindi ito pipitsugin. Itong mga Duterte na ito ay dating administrasyon. Sa bagay kasi, no, si Vince Dizon ata parang parang nasa partido rin ni Digongto noon no. Parang nasa partido ni Bongo ito noon no, si Secretary Vince. Tama ba? Ayan, Ma'am Noveline Arcilia, shoutout po pa, like and share po Ma'am Noveline. 'Di ba? Ito kasing nakakapagtaka. Hindi naman sana makakalampag itong ICI, especially itong sila Secretary Vince sa DPWH, kung alam nyo yung kung naipakita nila na sila talaga ay anti-corruption. 'Di ba? Kaya nga ang tanong bakit ganon? Bakit ang ICI? 'Di ba? Parang ang bagal kumilos. Bakit parang nakatutok lang sa diskaya? Bakit ganon? 'Di ba? Bakit ayaw kasuhan ang mga Duterte gayong marami na manghawak na ebidensya? 'Di ba? Kaya nagkakaroon ng speculation ang taong bayan, ang sambayan ng Pilipino ngayon, mga kababayan, na baka di umano tuta ni Bongo ito
Oo, itong DPWH, 'di ba? Itong si Vince Dizon. Oh. Matanong ko lang, no? Maganda nga sana ma-interview natin 'to no sa Bengador si Secretary Vince, no? Boss Mike, Boss Koy, no? Imbitahan nyo kaya 'to si Secretary Vince, no? Para naman matanong natin, no? Maliwanagan yung sambayan ng Pilipino, 'di ba? Makita nila si Secretary Vince sa Bengador regarding dito sa usapin ng di umano ay mabagal niyang aksyon. 'Di ba? Di umano ay parang meron siyang pinipikitan, 'di ba? Takot ba siya? No? Kasi gusto ko rin tanungin niyo kay Secretary Vince. Secretary Vince, takot ka ba? Bakit si Senator Sonny Trillanes hindi takot sa Duterte? Bakit si PBBM hindi takot sa Duterte? 'Di ba? Bakit kayo takot kayo sa Duterte? Ano ba? Ano ba meron diyan? Takot ba kayong maubos pamilya nyo? 'Di ba? Or takot kayo na madawit kayo? Ganun 'yun 'di ba? Baka takot nga sila na madawit sila. Tuloy natin. Kaya, yun na nga. Kaya yun ang panawagan ko rito sa ICI. Kung yan, dalawa na yan, na napaka-obvious na mga kaso, hindi nyo maimbestigahan, magsara na lang kayo. Well, up to now po, hindi kayo kumbinsido na nagagawa ng ICI ang kanyang trabaho. Right from the get-go, yun ang inaantay ko. Kasi, di ba, dapat magsisimula ka. Kailan ba ito nagsimula? Dapat yung investigasyon nila kung kailan ito yung ganitong practice nagsimula. Nagsimula nung panahon ni Duterte. Inamin nila Diskaya, lumago yung kanilang negosyo simula nung late 2016 hanggang 2022. 2017, ito yung daang bilyon yung nakuha nilang mga proyekto. Sino ang nagtalaga sa kanya dyan? Ang nag-elevate sa kanya, di ba? Itong Yusek Bernardo na to, na-appoint ito na Yusek nung panahon ni Duterte. Correct. Sino nagrekomenda sa kanya dyan? Si Bongo. Correct. Di ba? Anong lumalabas? Anong ginawa nitong ICI? Nag-imbestiga sila ngayong Marcos administration lang. Bakit? Di ba? Paano mo ngayon makuha kung saan ito nanggaling? O si Yusek Cabral, buong kabuuan ng Duterte administration, diyan talagang lumawak yung influensya niya. Diyan naging notorious yan. So dapat doon nila sinimulan. Kasi hindi Kung ano na lang. Di ba? Mas inuna pa yung mga kaalyado ng Marcos administration. Yun nakakaduda naman yun. Kagaya po ninyo ay marami po tayong katanungan pero aabangan po namin ang inyong mga susunod na pasabog kagaya ng iniimbestigahan nyo by January 2026. Maraming salamat. Ayan. Ang delikado rito mga kababayan, no? Pag si Senator Sonny Trillanes na ang nag-imbestiga, feeling ko, baka imbestigahan din ni Senator Sonny Antonio Trillanes IV itong mga miyembro ng ICI. Parang natutunugan ko na merong gagawin na imbestigasyon si Senator Sonny Trillanes ngayon taon na paparating regarding sa ICI. Kung bakit ganun na lamang iwas na iwas or hindi nababanggit ng ICI ang mga Duterte. 'Di ba? Kaya hindi ako nagtataka mga kababayan, one of these days, no, na maririnig natin kay Senator Sonny Trillanes na ay legit. Kasabwat itong mga ito, 'di ba?